Hello! It's me again, Color Mix TV. Maulan na hapon sa inyo dyan ha. Sobrang ulan dito sa Saudi. Sobrang ulan. Ngayon may bago kaming customer. Siyempre may pinatimpla na pintura na peppermint or brilliant green. Yan. May bagong customer, bagong kumpanya, furniture company. Bagong kuha nila sa salesman. Malaking kumpanya. Gusto nila na magpatimpla. Siyempre tumimbre yung mga salesman, kailangan pakitaan mo ng mga, bigyan mo ng mga 100% or 90. Sabi ko naman nasa kuan lang yan. Hindi natin makukuha mga 100% kasi mag-iba yung pangulay, iba yung sample nila, saang bansa yan or anong brand ng pintura ang ginagamit niyan kaysa atin. Maibigay ko lang nasa 95 to 98% lang talaga. Yan, ito yung sample nila. Matte talaga, matte na matte. Hindi ko alam kung ilang buwan na to na tinira kasi sobrang matte na siya. Ang description po nila nito ay peppermint or brilliant green. Yan, pang pintuan pa rin daw, pintuan daw nila itira. Yan, ito yung pinatimpla nila. Titimplahin pa lang, ito yung titimplahin ko. Peppermint or brilliant green. Yan, magandang kulay siya kasi hindi siya masakit sa mata din. Sa pintuan lang daw nila. Yan. Sample lang muna talaga. Tapos dito nila ipatira kung okay ba. Pa-approve daw muna bago i-production, i-volume order. Malaking kumpanya ito, kailangan natin makuha din. Bigyan lang natin ng mga 98%. At yan, okay na yan. Basta sila pa rin ang magdesisyon kung ano ba talaga, nagustuhan ba nila yung timplado or hindi, or ma-approve ba nila o hindi. Yan, ganun lang kasimple. Hindi ko naman hawak yung talaga yung 100% na timplahin talaga. Depende pa rin sa kanila kahit 100%. Kung hindi nila gusto yung adjustment or shading ng kulay, hindi pa rin yan ma-approve. Pero sa akin, ibigay ko ang lahat para makuha ko lang yung customer na furniture company. Yan, ito po yung peppermint brilliant green. Ito yung titimplahin ko. Ang gusto nila automotive lacquer paint lang. Matte ang gusto nila. Yan, ito. Tingnan nyo, ito yung peppermint or brilliant green. Yan. Tapos dito natin titirahin. Yan, dito natin itira pag natapos natin timpla. Sa tingin ko lang, tatlong kulay lang yung pangulay lang yung gagamitin ko dito. Sa tingin ko lang kung makakaya. Tapos yung main base nito, of course, light color, puti pa rin. Tara, umpisahan na natin. Ito na tayo, magtitimpla na. Yan, light color lang po siya. Ayan, ito na yung sample. Ito yung sample na peppermint na brilliant green. Tapos yung pagtimpla natin, yung members natin, light color lang po siya. Siyempre mag-umpisa po tayo sa automotive lacquer matte white. Yan, ito yung matte white na automotive lacquer. Tapos yung pangulay na gagamitin ko, tatlo lang muna. Mag-additional lang po ako kung di kaya sa tatlo. Ito may chrome yellow ako dito na HD3. Tapos may HD10 ako dito na pangulay na blue. Tapos may neutralizer pa ako dito na HD9 na black. Yan lang muna ang tatlo yung gagamitin ko. Kung in case kung di makaya ng tatlong pangulay, mag-additional na lang po ako. Tapos yung main base natin, syempre ito. Yan, main base yan. Ito ang pintura. Tapos yung tatlo na yan ang pangulay. Hindi pa yan pintura. Ito lang ang pintura. Yan. Tapos yan ang sample. Tara, umpisa na tayo. Let's go. Ayan, set aside muna natin to para makita din nyo saan banda ito. Dito. Ayan, makita ninyo kung paano ko siya tinitimpla. Yan, umpisahan ko muna sa pagpatak ng HD10 na blue.
sa mga first timer dyan, sa mga nag DIY, dandahan na po tayo. Yan, dandahan lang. Yan, haluin natin. Ano lang. Tapos it's D3 na kromyelo. Patakan na natin. Yan. Neutralizer na black. Kapag ma-okay na to siya, saka na natin lagyan ng formulation. Tapos waiting lang tayo sa order nila. Tingnan natin kung okay ba yung pinitimpla natin. Tingnan natin dito natin. Kung hindi okay, siyempre mag additional po tayo. Tingnan natin. Parang dark siya. Magkuhan tayo, nasubrahan natin na paglagay ng it's D10 na blue blue. Tapos siyempre mag additional tayo ng neutralizer. Ayan, ito neutralizer na it's D1 na white. Yan, basta ganun lang, basta makasobra. Yan, mag additional po tayo ng neutralizer na white. Ito parang okay na to. Tapos hindi naman ako mag-desisyon na hindi i-spray talaga. Yun sa akin talaga, sure ball talaga ba. Itabi natin dito sa dark. Yan. Yan. Tingnan natin. Tingnan natin para yan. Okay na siya. Ito yung bago, ito yung luma. Ito yung una. Dark siya, ito yung nasa gas, yung light. Para sure ball, i-spray natin. I-spray natin pa. Saka natin tingnan kung okay na. Tara, punta tayo sa spray room. Yan, spray room tayo. Yan, nasa spray room na po tayo. I-spray natin yung tinimpla natin. Tingnan natin kung okay ba. Siyempre, ito yung sample, ito yung kahoy dito nila ipatira. Naka-primer na po ito siya. Ito, i-keep muna natin to kapag kuhan pa tayo nito, makadisgrasya, makamarumihan pa natin to. Yan. Ito lang yung sa atin. Okay. Layo natin. Tapos, ito yung tinimpla ko. Yan, magkuha lang ako nito ng konti kasi yung tira nito, yun ang control ko dito sa production nila. Yan, ito yung i-control ko pag ma-approve siya talaga. Yan, magkuha lang tayo konti para i-spray natin yung for approval na pintura. Yan, kuha lang tayo konti lang. Yan. Tapos automotive lacquer pen po siya. Siyempre lacquer thinner lang yung panghalo natin, wala siyang katalis. Yan. Yan. Nilagyan ko po siya ng lacquer thinner. Siyempre haluin natin ng maayos.
mga 1 minuto or 2 minuto natin haluin para maayos yung paghalo. Tapos hindi pantay siya, hindi yung sa ibang porsyon ng kahoy natuyo, may ibang porsyon na hindi pa natuyo. Yun, dapat haluin natin maayos kahit 2 minuto or 1 minuto. Yan ang standard procedure ng paghalo ng pintura. May katalisman o lacquer thinner lang yun, ganun talaga, lacquer type or single paint or double paint ba, double component yan. Tapos spray natin, yan. Siyempre ikaw naman natin yung safety natin. Tara. Tingnan natin yung basa pa. Ayan, ito yung original sample. Ito yung tinira ko ngayon na basa pa. Siyempre, patuyuin lang muna natin siya para kung ano man ang diferensya or may diferensya man o wala, para may madagdag tayo kung ano man. Yan. Sa tingin ko, kung matuyo na siya, parang magkahawig-hawig na, basta kuha na natin, patuyuin lang muna natin siya bago tayo magdesisyon kung okay ba. Yan, ilagay lang muna natin dito sa paglam. Ganun pa rin, ipaglam pa rin natin para mabilis matuyo. Ganun lang kasi ipaglam natin para mabilis siya matuyo. Tapos balikan natin siya mga 1 oras. Yan, sa tingin nyo, kayo ang magdesisyon kung ano. Yan, malight pa kasi, basa pa kasi. Tapos ito sobrang tuyo na, ilang buwan na yata to, ilang taon. Update ko lang kayo, balikan natin mamaya pag natuyo na mga 1 oras. Ayan, after 1 hour, yan, ito na po ang resulta. Ito yung sa production, ito yung para sa production for approval. Tapos ito naman yung sample nila talaga. Yan, sa tingin ko nasa 98% pa rin siya, 95. Tumatakbo sa mga ganyang prosento. Yan, sa tingin ko hindi naman siya masyadong malayo. Yan, sa tingin ko para siyang sa actual talaga, lapit na lapit talaga siya. Yan po ang resulta. Side po natin side by side para makita talaga kung ano ba talaga. Yan sa tingin ko, parang ma-approve siya kasi sa tingin ko sobrang lapit na niya. May konting diferensya man pero buhok yung pagitan. Yan o, tingnan nyo. Yan, para sa akin ma-approve talaga siya. Yan na po ang ibigay ko. Ito ang ibigay ko, ito yung sa amin, tapos ito yung original. Yan, sa tingin ko ma-approve talaga siya. Sana ma-approve siya talaga kasi may tiwala naman ako sa timplada ko. Yan po ang peppermint or brilliant green. Yan po ang description sa kulay na yan. Yan po ang tawag sa kanila sa bagong kumpanya, peppermint or brilliant green. Yan po ang final. Yan po ang ipa-approve ko.
Yan, salamat sa inyo, salamat sa inyong walang sawang suporta. Sana po may natutunan po kayo sa mga vlog ko, sa mga ina-upload ko ng mga video tungkol po sa pintura. Salamat sa inyo. Yan na po ang final na decision ko. Yan po ang ipa-approve ko. Yan. Salamat sa walang sawang suporta. At hanggang sa muli po, sana patuloy pa rin kayong sumuporta sa aking YouTube channel Color Mix TV. Hanggang sa muli, paalam. Sana ma-approve po ito. Yan. Okay, salamat.